So right now, I want to speak in the topic of freedom from digital idolatry. Everybody say freedom from digital idolatry. Yan. Napakaganda nung tinalakay kanina ni Brother King in his preaching. Really eye-opener yon sa lahat, lalo sa mga young people, because we are in the last days. At I believe isa sa pinakamalaking weapon ni Satan to spoil and to destroy our generation is deception. Hindi nyo napapansin, kahit sa social media, yung mali, tama. At yung tama, mali. Baliktad na. No? Lalo na napaka-dangerous nung nabanggit kanina ni King, yung moral relativism, na naniniwala yung mga tao, lalo na yung mga liberal people, na wala na silang standard ng salita ng Diyos. They don't really buy into the Word of God as their source of wisdom, as their source of guidance. Kaya para sa kanila, whatever is true for you, yun na yung true para sa'yo. No? Kumbaga, kanya-kanya tayo ng truth. Yes, kanya-kanya tayo ng truth. Mamili ka kung anong truth ang gusto mo. Pili ka kung anong paniniwalaan mo. Hindi tayo pwedeng maniwala sa ang walang sound. Ayun, okay. Hindi tayo pwedeng naniniwala sa isang truth lang. No? Kanya-kanya tayo dapat. Now, that's not biblical and that's not what the Word of God is telling us. Also, lumilitaw din yung transgenderism, no? Iba't ibang mga ideologies na hindi naman rooted sa Bible. That's why meron tayong ngayong ginagawang ganitong klaseng conference because we want to redeem the digital age. Hindi po masama ang digital age, hindi masama ang internet. Ang problema lang, ginagamit ito ni Satan, and you don't realize it yet, pero napaka-powerful po ng social media. Napaka-powerful ng internet. At kung hindi tayo kikilos at hindi tayo babalik sa salita ng Diyos, ito ay patuloy na gagamitin ng kaaway laban sa atin. Hindi nyo napapansin, maraming mga young people nawawala na sa Panginoon. Bakit? Most of the time, they're spending their time in the social media, sa internet, in following wrong people, listening to wrong principles, wrong music, no? Mga maling mga katuruan na naglalayo lalo sa maraming kabataan sa Panginoon. So right now, we are here because we want a revival. At alam ko, lahat tayo, makakaranas tayo ng revival, and we will also be used by God to revive other young people. So gagamitin tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Amen. Praise God. So before we begin, let's all bow our heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, we welcome your Holy Spirit tonight. You are our VIP. Ikaw, Panginoon, ang aming guest of honor. Kayo, Panginoon, ang mag-take over ng gawain na ito. Let your presence fill this place. Father God, ayaw namin na uuwi kami na masaya lang. Ayaw namin, Panginoon, uuwi kami, Panginoon, na nag-enjoy lang at nagkaroon lang ng time of celebration. Lord, we want to be here and we want an encounter with you in your presence. We want the presence of the Holy Ghost to fill us once again. Lord, let there be a mighty move, a mighty work of the Holy Spirit tonight. Let there be a revival in this place. We want, Lord God, our lives to be changed forever. Salamat, Panginoon, we are expecting greater things. Continue to touch every young people, everyone in this building. Ang aming mga isipan at puso, buksan niyo po ito. Mangusap ka, kumilos ka, magbago ka ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Now, we are living in a generation, ito ay naitala, na most connected generation in the history. Dahil sa internet. Kung papansin niyo, before, nung bata pa ako, kapag tumatawag yung mother ko from abroad, phone call lang, minsan wala kang pang-load, pang international call, hindi mo siya pwedeng tawagan. Pero ngayon, isang click lang, video call, magkikita pa kayo. No? Wala pa yan, wala pang Facebook before. No? Naabutan ko pa yung panahon na beeper pa yata yung ginagamit nila. No? So, gano'n na tayo katanda. Pastor Joseph, gano'n na. No?
Nandamay pa no? Yes, naabutan ko yon. And naabutan din namin yung generation. Nakita ko, ito, recent lang, merong nagagalit na isang professor. Bakit? Kasi lahat sila nakakuha ng 100, pero lahat galing sa AI. Yung sagot, obvious yun. Wala man lang daw error, wala man lang typographical error, wala man lang mali sa grammar. Lahat yun, meron siyang lecture, hindi pinanood, hindi ginamit, hindi talaga nag-aral, gumamit lang ng AI. So, malupit pala yung panahon natin, tol. No? Gumagraduate tayo kahit medyo sali-saliwa yung grade, pero walang AI. No? Wala AI. Pero ngayon, grabe. No? Pagkasasagot na essay, AI. Ganda ng grammar, no? Grabe. Napaka-advanced ng technology. We are connected. We are advanced. Kumbaga talagang nasa atin na lahat ng advantage. But alam nyo ba that also, ito yung generation na pinaka-distracted. Pinaka-depressed. Pinaka-anxious. At masasabi natin, pinaka-disconnected sa Diyos. Ganun na po kalala ang kalagayan ng ating society. Especially ang next generation. Mapapansin nyo, we are checking our notifications more than we check our hearts. Nag-check tayo ng phones natin, nagsiscroll tayo for hours. No, kung ano-ano mga pinapanood natin, pero hindi nyo napapansin, nag-e-enjoy ka, tumatawa ka, na-entertain ka, but still you feel empty inside. Walang fulfillment. At kahit sabihin natin, ikaw ay isang sikat na sikat ka sa TikTok or whatsoever, it doesn't still bring true satisfaction and meaning in life. Nakakalungkot lang dahil nito lang, very recent, nabalitaan natin, anak ni Kuya Kim, si Eman Atienza ay natagpuan na dead in her apartment sa LA. She committed suicide. At nakakalungkot po. At nasa kanila naman lahat. Pero why? Why is this happening in our generation? Bakit ang daming nangyayaring ganitong mga incidents? And it really brings brings to our attention, it catches our attention na may mali. Ano nangyayari? Bakit parang hindi naman ganito noon? Hindi niyo po ba napansin? Bakit nagkakaganto ang next generation? Now, many of us, hindi natin ito tatawaging addiction, but let's be honest, minsan kahit yung cellphone natin, kagaya na banggit ni King kanina, it controls our time. It controls our affection. Yung ating attention dito na napupunta, ito na ang nagdidikta ng oras natin. At hindi natin namamalayan, it already is becoming our master. Now, don't get me wrong, again, technology is not evil. Hindi po ito masama. Actually, it is a blessing. It is a gift from God. It is a tool. But when this instrument, when this tool becomes your master, ito na yung part na talaga nagiging dangerous ito. At ito po ay warning din ni Apostle Paul. Wala mang social media nung panahon ni Apostle Paul, but we believe the Bible is timeless. And it speaks to all of us, even in our generation today, 2025. In Romans chapter 6, beginning with verse 16 up to 18. So if you have your Bibles, open it with me. Romans 6, verse 16 up to 18. Sabi po dito, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves to the one you obey. Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. May the Lord bless us in reading His Word. Sabi dito ni Paul, hindi nyo ba alam that when you offer yourself, when you obey something other than God, yung bagay na yun na mas sinusunod mo kaysa sa Diyos becomes your master. That is what? Idolatry.
At pwede nangyayari din ito sa ating digital age. Maybe we listen more to people sa TikTok, mga influencers, mas pinapakinggan mo yan kaysa sa salita ng Diyos, kaysa sa pangaral ng magulang mo, kaysa sa disiplina ng mga tao na inilagay ng Diyos sa'yo. Mas nakikinig ka na sa kanila, sa information na binibigay nila, para mas okay yung kanilang opinion. And unknowingly, technology becomes our master. So again, ang message po natin ngayon ay hindi lang tungkol sa technology. Actually, our message today is about idolatry. Ang tanong, sino ang nakaupo sa trono ng puso mo? Sino ang master mo? So our theme tonight is about breaking free from digital slavery. So how can we break free from digital idolatry or digital slavery? Okay? So paano ba tayo makakalaya dito? Mabilis na to. Number one, this is what we need to do. So for my note takers, if you're taking notes, number one, serve Christ alone. Everybody say, serve Christ alone. Sabi dyan, you have been set free from sin. Meaning, kung ikaw ay Kristiyano na and if you already surrendered your life to Christ, hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na rin pwedeng maging alipin ng kahit sino pa man. Because you have been set free, especially to sin. And right now, dahil ikaw ay Kristiyano na, you are now slaves to righteousness. So let's talk about freedom and slavery. Pastor, ano po ba talaga ang definition ng freedom? Ano ba ibig sabihin ng malaya? Pag sinabi bang malaya, malaya akong gawin ang lahat ng gusto kong gawin, yun ba ang tunay na malaya? Teka muna, kasi kung iisipin mo, halimbawa, kung ang tumatakbo sa isip mo at ang definition mo ng pagiging malaya ay pwede kong gawin lahat ng gusto ko, hindi ba nagiging alipin ka pa rin ng sarili mong desires? So, walang totoong freedom. Kasi ikaw pa rin ay nananatiling alipin ng laman mo. Halimbawa, gusto kong magbisyo, gusto kong mag-drugs, gusto kong manood ng pornography, gusto kong mag-spend ng time sa social media. Malaya ako, gagawin ko lahat. Hindi ka totoong malaya. Actually, alipin ka ng sarili mong desires. Hindi niyo napansin, marami kayong mga bagay sa buhay ninyo. Lalo na, yung mga Kristiyano na mahina ang spiritual life at alam nyo sa buhay nyo na namumuhay kayo na merong carnality. Hindi niyo napapansin, marami kayong mga bagay na gustong gawin na hindi niyo magawa. At marami kayong mga bagay na nagagawa na ayaw nyo namang gawin. Hindi ba alipin ka nun? Di ba gusto mo naman makalaya na dyan? Gusto mo naman ma-revive? Ilang beses ka na umiyak sa Panginoon, nagsuko ko ng buhay kay Lord, pero bumabalik pa rin. Hindi ba pagiging alipin pa rin yun? Yun ang sinasabi dito ng Bible. Freedom is not actually the absence of a master. Hindi ibig sabihin na malaya ka, wala kang sinusunod. It's actually, true freedom in the Bible is having the right master. Ibig sabihin, ang totoong kalayaan ay mararanasan natin kapag napunta tayo dun sa tamang master, sa tamang Panginoon. Sa image na pinapakita ni Paul, sa kanyang metaphor na ginamit, hindi natin maiiwasan, hindi natin maipagkakaila na lahat tayo ay meron talaga tayong pinaglilingkuran. Meron tayong sinusunod. Na bago natin nakilala ang Panginoong Hesus, we are slaves to sin. Hindi natin mahindian ng kasalanan, hindi mo mahindian ng pagiging bakla o tomboy, hindi mo mahindian ang desires mo sa kapwa mo lalaki, sa same sex, hindi mo mahindian ang desire mo to commit immorality. Hindi mo mahindian yan eh. Kasi hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus. We are powerless to say no to sin. But now, because of the death and resurrection of Christ, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, totoo yun, it is finished. At yun yung ibig sabihin ng tetelestai. It is finished. Tapos na yun. Tinapos na ng Panginoong Hesus lahat. Ang kapangyarihan na nag-aalipin sa iyo, ang kapangyarihan ng kasalanan, yung kapangyarihan ng lust, yung kapangyarihan ng pride, wala na yan. Napagtagumpayan na ng Diyos yan. Right now, we need to understand we have the power to say yes to righteousness. Digital addiction is modern slavery.
Wala man tayong slavery, illegal na yun ngayon. Pero, makikita natin, halos lahat ay slaves sa kanilang cellphones. Again, lahat tayo ay guilty dyan. We all somehow have experienced addiction, slavery, sa mobile games, sa social media. At napakadelikado po nito kapag hindi tayo nagiging aware. Kapag ang mood mo, ang halaga mo at ang tingin mo sa sarili mo at ang kapayapaan mo ay nakadepende na sa kung ano napapanood mo, hindi ka na tunay na malaya. Si Jesus po, hindi po siya namatay para iligtas tayo sa impyerno lang at makatakas lang tayo sa kapahamakan ng impyerno. Niligtas po tayo ng Panginoong Hesus at dahil gusto niya po tayong palayain sa mga umaalipin sa atin. He wants deliverance. He wants us to be free. John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. Ang tunay na malaya ay yung mga pinalaya ni Kristo. So kahit sabi mo malaya ka na, by Moira, okay, kahit sabi mo, kantahin mo yon, ang totoong nagpapalaya si Jesus. Hanggat hindi ka lumalapit kay Jesus, hindi ka totoong malaya. Walang totoong freedom. Amen? At kung hindi tayo susunod kay Kristo, again, babalikan ko lang, ganda ng mga bars kanina ni King. Sabi niya, believing in God is different from obeying God. So hindi dahil naniniwala ka sa Diyos, okay na yon. We must look for fruit. Kailangan tingnan natin, are we growing in our obedience to the Lord? So pwedeng sabihin mo, yes, naniniwala ako kay Jesus. Pero He's not your master until you obey Him. Hindi mo siya totoong master kung ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo. Kung yung mood mo pa rin ang nasusunod sa buhay mo. Kung yung emotions pa rin ang nasusunod sa buhay mo, you're not really free. But if you are a slave to righteousness, kung ipinapasakop natin ang buhay natin sa Panginoong Hesus, that is the true meaning of freedom. So ang tanong, sino ang master ng buhay mo? Gusto mong lumaya sa digital slavery, sa digital idolatry, sa digital addiction, or sa anumang mga bagay na umaalipin sa atin? It can be your desires. Pwede hindi lang to sa online world, hindi lang to sa internet, pero maaring may mga bagay na umaalipin sa'yo. Now, you need to identify your master. Tanungin ko kayo, sino ang hinahanap nyo? Kanino kayo pumupunta? Ano ang ginagawa nyo kapag malungkot kayo, bored kayo, or worried kayo? Kanino kayo tumatakbo? Lumalapit ba tayo sa Diyos? Kasi kung sino yung una mo nilalapitan, kapag ka may pangangailangan ka, malungkot ka, o hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo, maaari yun ang master mo. Amen? And the more you encounter Christ, the more na napupuno ka ng Panginoong Hesus, the less you look for substitutes to God. Kapag mas na-encounter natin ng Panginoong Hesus, kapag mas nararanasan natin ang presensya niya at nakikilala natin siya every day of our lives, mas nakakalaya po tayo. Hindi na tayo naghahanap ng iba pang mga bagay na pupuno sa atin kasi si Jesus na yung pumupuno sa atin. Hayaan natin na i-lead tayo ng Holy Spirit. Na, Pastor, sige, magmula ngayon, after nito, i-delete ko na po ang Facebook. Wow. Tapos ida-download ko bukas. I-delete ko na ang TikTok o ang Instagram. Ito talaga, ano na to yung master. No, hindi po doon magsisimula ang kalayaan. It's not just about deleting those apps or that game that is enslaving you. Ang totoong paglaya dyan ay hindi dyan sa pagsusumikap mo o sa sarili mong gawa. Ang totoong paglaya ay pagdepende sa Holy Spirit. Now, you need to work with the Holy Spirit. You need to spend time with Him. Talk to Him. So huwag paglingkuran ang mga cellphone, huwag paglingkuran ang mga mobile games, huwag paglingkuran ang anumang mga bagay na sinusunod natin other than Christ. Serve Christ alone. Because what you obey will eventually enslave you. Kung ano ang palagi mong sinusunod, yun ang umaalipin sa'yo. Yun ang master mo. Now again, tatanungin kita. Kapatid, young people,
Young professionals, sino ang master ninyo? Sino ang palagi nyong sinusunod? Number 2, pursue holiness online. Okay? We want to be free. We want to experience deliverance. Okay, una, kailangan, we need to serve Christ alone. Wala kayo ibang dapat paglingkuran kundi si Kristo. He must be your master. Pangalawa, you need to pursue holiness online. 1 Thessalonians chapter 4, verse 7. Ano sabi ng Bible? For God has not called us to be impure, but to live a holy life. Kung gusto natin ng freedom, hindi pwedeng bumabalik-balik pa tayo sa kasalanan. Amen? Now, may panawagan po ang Diyos sa lahat ng mga disciples niya, sa lahat ng mga nagkiklaim na sila ay Kristiyano. We need to live pure. Hindi po pwedeng sasabihin mong Christian ka at susunod ka kay Jesus tapos may halo. Holiness is not a word that is outdated. Hindi ito isang lumang salita na pang ano lang yan, pang Old Testament lang yung holiness. No, actually, holiness is God's design for every believer. Lahat ng mga Kristiyano, kaya ka na born again, kaya ka naligtas, kaya mo nakilala ang Panginoong Jesus, ang purpose of the Lord is to make you holy. At kung bakit tayo ay merong rebuke, correction, may training in righteousness, may teaching, may discipleship, nakikinig tayo ng preaching, meron tayong D-groups, may mga leaders and pastors tayo, because lahat ng mga bagay na yan ay ginagamit ng Diyos for us to be holy. So kung hindi mo goal ang maging holy, baka hindi talaga naiintindihan. Hindi mo talaga naiintindihan ang pagiging Kristiyano. Our goal is not to be perfect today. Our goal is to progress in our relationship with Christ. Ang goal natin ay hindi na ako gagawa ng kasalanan ngayon. Hindi. Hanggat nandito tayo sa mundo at nandiyan ka sa katawan mo na panlupa, na corrupted ng kasalanan, you will always feel yung tug of war nung laman mo. Nasa laman ka pa eh. Pero the point is not perfection. Okay? Ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging perfecto. Sure, makakaranas ka minsan, may mahuhulog ka sa tukso. Makakagawa ka ng kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka Christian. Ang tanong, hindi kung nakakagawa ka ng kasalanan. Ang tanong, lumalago ka ba? Nagpo-progress ka ba? Nagmamature ka ba? Natututo ka ba? Sa buhay Kristiyano mo. Kasi kung walang nababago sa'yo, simula nung umattend ka ng church, at hanggang ngayon, pabalik-balik ka pa rin, maaaring hindi ka talaga pa nagsuko ng buhay mo sa Diyos. Because as a Christian, we need to be pursuing holiness in our personal life, lalo na online, in the internet. Ano ba ibig sabihin ng holiness? To be holy means to be set apart. Everybody say, set apart. Set apart. Sa pamalakas, sabi mo, set apart. Ibig sabihin, pag sinabing set apart, you are separated from worldliness and right now you are dedicated to the purposes of God. Hiniwalay ka ng Diyos sa mundo. Meaning, kung sinasabi mong Christian ka, dapat hindi ka kagaya ng mundo. Hindi po pwede na nagko-conform pa rin tayo. We need to be transformed. Kanina ilang beses binalikan ni King kanina yung Romans 12:2. We are to not conform to this world. Although we are in the world, we are not to be like the world. Parang isang bangka. Ang isang bangka, kapag gumamit ka ng bangka, nasa tubig yan. Okay yan kasi ang bangka, pantubig talaga yan eh. So makakita kayo ng bangka, nasa tubig. Pero kapag ang tubig pumasok na sa bangka, delikado. Tama? Tayo, nasa mundo tayo ngayon. Siyempre, nabubuhay pa tayo. Pero pag ang mundo, pumasok na sa'yo, naging makamundo ka na, delikado ka. So, ang tanong, meron ba tayong pursuit of holiness? Are we dedicating our life
for the purpose of God. Nagpapagamit ka ba kay Lord? Sinulat ito ni Paul, actually yung text natin kanina, sinulat ito ni Paul, yung Romans, lahat ng epistles niya, sinulat niya ito sa panahon at sa generation, sa culture na punong-puno ng sexual immorality, punong-puno ng idolatry nung panahon ni Paul. Kaya binibigyan ng paalala ni Paul yung mga Kristiyano nung panahon niya. Ingat kayo sa impluwensya niyan. Tanong ko ulit, anong pinagkaiba no sa mundo natin? Hindi ba parehong-pareho? Hindi ba't yung pa rin ang ginagamit ni Satan, iba lang ng style, iba lang ng instrument, at mas matindi kasi isang click mo lang. Pwede ka nang maka-access sa anumang mga malalaswang content. I-follow mo lang itong influencer na ito, pakinggan mo lang siya. Sabihin niya sa'yo, okay lang, yung mga babae, huwag kayong manlalaki, pero kami mga lalaki, okay lang maraming babae. Sino ba yung kalbo na yan? Bugay. O kung sino man siya, di ba? Tapos yun yung pina-follow mo. Yun yung pinapakinggan mo araw-araw. Yun yung pinapanood mo ng mga videos, ng mga wala namang guidance ng salita ng Diyos. Napakadelikado. Ang mundo natin ay puno ng immorality, napakaraming mga content sa social media, sa TikTok, mga sumasayaw. Actually, nagulat ako. Pati sa Shopee. Ewan ko ba't napunta sa Shopee. May mga nagbebenta doon, malalaswa na rin. Ewan ko ba't meron doon. Mag-online shopping ka lang, tapos may mga ganon. No? Lazada, meron din yata. Ewan ko pa, di ba may mga live selling doon? Naku, grabe. Ganon na po katindi ang generation natin ngayon. Ganon ka-contaminated. Ganon kadumi ng social media. That's why tayo, bagamat nandito tayo sa mundo na ito, we need to pursue holiness, even online. Because we are in the digital world. Yung mga nakikita natin sa screen, ini-expose tayo nito sa napakaraming temptation. Temptation of lust. Temptation na maging mainggitin sa mga tagumpay ng mga tao. May nakikita ka na naging successful, tapos parang, hindi niya naman deserve yun. Bakit siya yumaman? Bakit siya naging successful? Bakit siya sumikat? Parang mas deserve ko yun. Kinukumpara mo yung sarili mo. Di ba temptation yun ng dyablo? Di ba pinapalungkot ka na? Nagiging covetous na ang puso natin. Greed, nagiging greedy tayo. Nagiging prideful tayo. But holiness means we do not blend in the world. Sa halip, kung tayo man hinahalo sa mundo, dapat nagsa-stand out ka. Ito, young people, challenge ko kayo. I want to challenge you today, kung kayo may mga kaibigan kayo na nasa mundo, dapat kung kasama ka nila, ramdam nilang Kristiyano ka. Dapat talaga maramdaman nila, hindi, pastor, maiilang sila. Dapat lang! Hindi, pastor, baka maiiya sila kapag nagpatugtog ako ng Christian song or ipakita ko na Kristiyano ko. Dapat lang! Because you're not meant to blend. You're not meant to conform. You're not meant to be like the world. You are meant to what? To be transformed and to reflect Christ to the world. Kasi yung mga tao na yun, corrupted na sila eh. Dapat yung ugali mo, hindi kagaya nila. Dapat yung ginagawa natin, lalo na mga kabataan, iba yung, mayroong mga trending, mayroong mga bagay na uso, pero hindi dahil uso, sasabay ka doon. Tatanungin mo, ito ba, nakakalugod ba to sa Diyos? Maraming mga bagay na pwede nating gawin. Yes. But the question is, ang pinaka-bottom line lang, are we following God's command? Are we in the will of God or are we conforming to the world? Okay? We need to be pure. We need to pursue holiness. Kasi kung hindi tayo lalayo dyan, we're not really free. Walang totoong freedom kung walang holiness na pinapursue. Kung hindi ka magpapakabanal, hindi ka lalapit sa Diyos at hindi ka mamumuhay ng banal, hindi ka totoong malaya. Alipin ka pa rin ng sarili mong laman. At hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa'yo. Walang totoong joy dyan.
Walang totoong satisfaction dyan. We need to practice digital holiness. Kung may pinapanood ka mga content, teka muna, itong pinapanood ko, does this bring me closer to God or closer to sin? Kasi minsan, hindi mo naman talaga fina-follow, pero lalabas sa algorithm mo. May mga maliligaw dyan eh. Pero pag clinic mo na, pinanood mo na, yun na yung lalabas na na mga contents. So minsan, pag may nakita ko, medyo malaswa to, mga bastos tong content creator to, binablock ko yan eh. Ina-unfollow ko yan eh. Kung pwede lang, dapat hiwalay yung Facebook ng mga Christian sa hindi Christian. Joke lang. Anyways, hindi natin magagawa yon. Pero lagi mo tatanungin, ito ba napapalapit ako nitong content na to sa Diyos? Ito ba pinapanood ko? Nag-grow ba ako dito? Okay? Or lalong lumalala yung aking pagnanasa. Lalong lumalala yung inggit ko. Lalong lumalala yung bitterness ko. Dapat hindi ko na to i-follow. Dapat hindi ko na to panoorin. Lumalala yung takot ko. Lalo ako nagiging depressed. Lalo ako nagiging worried. Okay? Bantayan natin kung ano yung napapanood natin. Every image na pinapanood natin shapes our soul. It shapes our desires. Alam ko, marami na tayong napag-usapan sa past weeks ng ating series sa Digital Revival, but we need to be reminded, we need to set limits to protect our calling. Limitahan mo kung pwede. Lahat ng bagay na nakaka-apekto na sa calling mo, sa pagsunod mo sa Diyos, itigil, putulin. Sometimes, we need to log off sa social media. Sometimes, you need to have a break time. Minsan, kailangan mo lumayo pagka, pansin ko, parang na ako drained na ako dito. Parang hindi na ako napapabuti dito. Parang lumulungkot na ako. Parang iba na yung mood ko ngayon dahil sa mga napanood ko. Okay, break time. I need to pray. I need to read God's Word. Kasi maaaring ginagamit na ng diablo yun against us. We need to delete apps na po pwedeng nagiging distraction na, malala na. Okay? Or po pwedeng i-silent mo muna ang phone mo. Mga digital boundaries yan. You need to set boundaries. You need to set limits. Or po pwede naman hindi online sa relationships natin. Maaring meron kang mga kasama or siguro mga kasama sa GC. Yan, mga bumubuo ng GC. Tapos yung usapan nyo sa GC, puro buhay ng tao. Mag-live ka na. Amen? Pag halimbawa may sinisira na kayong buhay ng iba, may pinag-uusapan na kayo, hindi na holy yon. Hindi na pure yon. Amen? Amen po ba? Okay? So, delikado yun. Hindi nakakabuti yan. Kung ang GC na yon, o ang group chat na yon, o ang usapan na yon, yung mga taong kinakausap mo, ay tinuturuan kang mag-compromise, tinuturuan ka na magrebelde, maglayas, may mga sinisend doon ng mga malalaswa, o mga link, o kung ano pa man. Layo tayo dyan. Limitahan natin yung mga taong kinakausap natin na nagdi-drain ng ating spiritual life. We need to spend more time with people na nagbi-build ng ating faith, ng ating relationship with the Lord. So kahit na masaya silang kasama, pero hindi lahat ng masaya ay nakakabuti. So let's pursue holiness. Huwag i-entertain ang mga messages na natatanggap natin na nagdudulot ng tukso. So be holy even when no one is watching you. Because holiness, listen carefully, young people, holiness is who you are when no one's around. Hindi ito, pambira, dali maging holy dito, taas mo lang yung kamay mo, mukha ka ng holy dito eh. Maging active ka lang lagi sa church eh. Sumayaw-sayaw ko, pwede yun. Walang masama doon. Lahat tayo pag nasa church, mukha tayo holy. Pero totoong holiness kapag mag-isa ka na lang. Pag wala na yung leader mo. Pag di mo kasama yung pastor mo. Yun ang totoong buhay. Sometimes we live a double life. Pag nandiyan si bishop, nandiyan si pastor, si leader, iba ka. Iba ugali mo, iba pananalita mo, pero pagka wala na sila, wala na yung church people, akala mo wala nakakakita sa'yo, that's not good.
You have a double life. You have double standards. May dalawang version ka ng pananalita. May konting palamura. Ito medyo holy kasi iba yung kasama ko dito. So, nagsuswitch ka lang ng mode. So again, be holy. Kahit na wala po nanonood. Kahit walang kasama mo sa church na nakakakita sa'yo. Sa totoo lang, kita naman tayo kasi ni Lord kahit di ka nakikita ng leader mo, ng pastor mo. So kapag mag-isa ka na lang, nagsuscroll ka sa social media, pag-isipan natin mabuti. Are we pursuing holiness? Hindi ka totoong free. Hindi ka totoong free if you're not pursuing holiness. Walang freedom doon. Kung hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magpakabanal, ayaw mo pa rin magpakorek, magpa-rebuke, tuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan mo, hindi ka totoong malaya. Alipin ka ng laman. Number 3, renew your mind. Everybody say, renew your mind. Ito, nadaanan na ito ng mga speakers natin kanina. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. What is the pattern na tinutukoy dito ni Paul? The pattern, hindi ibig sabihin na lahat ng ginagawa ng mundo ay hindi natin dapat gawin. Hindi lahat ng nasa mundo na pattern ay hindi na dapat gawin. Halimbawa, nag-aaral yun yung patakaran ng mundo, mag-aral. Kung dapat, hindi na tayo mag-aral, sa church na lang tayo lagi. Hindi. Merong mga pattern ang mundo na kinakalaban ang salita ng Diyos. Okay? Yun yung sinasabi ni Paul na dapat layuan natin. So the digital world, whether we like it or not, dinidisciple tayo ng mga bagay na pinapanood natin. Bawat feed, bawat ads, bawat videos, contents, posts, notes, mga stories, lahat yan, dinidisciple ka niyan. Tinuturuan ka niyan, ano ang dapat na takbo ng isip mo, ano ang dapat na hanapin mo, i-desire mo, habulin mo. Yan yung mga self-centered na pattern ng mundo. It is opposite to the will of God. Opposite to the Word of God. Kaya nga sabi ni Paul, we need to resist conforming. Sikapin natin. Talaga gumawa ka ng paraan na hindi mo magaya yung ginagawa ng mundo. And we need to be renewed. Everybody say renewed. We need to renew our mind. Ang ibig sabihin ng renew, it means yung original language niya, ang meaning ng renew na ginamit ni Paul dito ay continuous renovation. Continuous transformation. So pag sinabing renew your mind, it is a continuous work of the Holy Spirit sa buhay mo. It doesn't happen one time. Hindi ito mangyayari dahil umattend ka ngayon, nag-digital revival. Tomorrow is another day for you to renew your mind. It is continuous. Sabi mo sa katabi mo, continuous. Continual renovation, hinahayaan mo ang salita ng Diyos, ang Holy Spirit na i-rebuild ang prinsipyo mo, ang mga pananaw mo sa buhay. Hindi ko alam sino mga nagturo sa iyo ng mga pananaw mo ngayon, ano ang mga reasonings mo, ang mga ideology mo sa buhay. Hindi ko alam saan mo napulot yan or whatsoever. But we need to go back to the Word of God. We need to go back to the leading of the Holy Spirit. Every day, be renewed. Be renewed. Kasi nandoon ang tunay na kalayaan. Kapag na-encounter natin ang katotohanan, you will know the truth, and the truth will what? Set you free. Yung truth ng salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin. Why? Because Satan is a liar. Satan deceives. Patuloy kang dinadaya. Akala mo tama yung ginagawa mo. Akala mo okay ka lang. Akala mo maayos ang buhay mo kasi hindi ka naman nakakalimot sa Diyos. But the truth is, when you encounter God's Word, it will hurt you. It will open your heart. Yung laman, para kang kumbaga, yung salita ng Diyos is sharp. It is sharper than two-edged sword. Ito ay pinaghihiwalay niya yung joints, yung marrows. It exposes who you are.
So every time na nagbabasa ka ng Bible, kaya ito, minsan, ito yung malaking namimiss na maraming Christian na hindi nagbabasa ng Bible. Hindi ka mababago kung hindi ka nagbabasa ng Bible kasi yung Bible ang mag-expose ng mga bagay na dapat baguhin sa'yo. So if you're not having time, at sinasabi mo, busy ako, and I don't have time to read the Bible, hindi ka nananalamin. Ang daming mga bagay na dapat aalisin na sana ng Diyos. Ayaw mo aminin. Kasi you keep on comparing yourself. Bakit siya? Mas okay nga ako sa kanya kasi ganito. No, compare yourself to the Word of God. Ito ang standard, hindi ikaw. Hindi kung sino pa man. So kahit sabihin natin, ikumpara mo yung sarili mo sa iba, ako mas okay ako sa kanya, yung ugali ko mas ganito, kaysa sa kanya, hindi ako kagaya ni ganito. No, you go back to God's Word at makikita mo. There's so many things na dapat ayusin sa buhay natin. When we encounter truth, when we encounter Jesus, when we encounter His Word, nandun tayo nakakaranas ng tunay na kalayaan. The more you meditate on Scripture, the more your mind is rewired. Nababalik ka sa tamang design ng Diyos. Ngayon, dahil lagi ka na nagbabasa ng Bible, lagi ka na nakakarinig ng Word of God, hindi ka na lang basta puro TikTok, Facebook, at kung ano-ano pa man, hindi na lang kung ano-ano finipid mo sa sarili mo, ano nangyayari? Mas lalong minamahal mo na ang mga bagay na banal kaysa sa mga bagay na marumi. Mas mahal mo na ngayon ang kalooban ng Diyos, ang pagsunod mo sa Diyos kaysa sa kung ano sinasabi ng mundo. So feed your mind with the truth. Let Scripture be valuable than our phones. Start your day with the Word of God. Hindi ng notifications o ng kung ano-ano pa man. Malaki talaga yung temptation. Even kahit ako po, nararanasan ko yan. I'm still struggling with it. Pinaglalabanan ko. And you don't overcome it sa pamamagitan ng sarili mong galing. You overcome it by allowing yourself to be enslaved by righteousness. Ganda ng mga kanina, ng mga topics natin kanina. And let's apply that. Kasi young people, baliwala yung napakinggan mo ngayon kung walang application bukas. Sayang tong digital revival. Sayang yung pagpunta dito ng guest speaker natin. Ang ganda ng kanyang sermon. Ang ganda na naituro. We are so blessed. But we're not after being entertained and being blessed during the preaching. We're after the transformation of our lives. So kung hindi magkakaroon ng pagbabago ang buhay natin, after this, hindi totoong revival yun. Ang totoong revival ay nanunumbalik tayo sa Diyos. Bumabalik tayo sa pagmamahal natin, sa kalooban niya. So hayaan natin na ang salita ng Diyos ang mag-shape ng ating pag-iisip, hindi kung ano ang nakikita natin sa feed natin. Okay? Kasi kung ano ang laging pumapasok sa isip mo, it forms your life, your character. Number 4, find your rest in Christ. Find your rest in Christ. Kapatid, ang tunay pong kapahingahan, hindi kapag nagsiselfon ka. Ang tunay na kapahingahan, ang tunay na pahinga, ay sa presensya ng Panginoong Jesus. Oo, napapahinga ka kapag ka naririnig mo na. Papahinga ka na, no? Papahinga ka, tapos yung mo, di ba, sira yung pahinga mo. Meron nga nakita nilagyan ng goma yung tenga pag ano. Tapos yung nakalagay na caption, Aljur, tama na. Maganda naman boss ni Aljur Dito si Aljur, hindi nyo napansin? Hindi kayo mapapicture? Si Aljur de Leola. Si Aljur de Leola. Okay? Ang totoong pahinga ay na kay Kristo, hindi sa cellphone, hindi sa entertainment. Papahinga ka ngayon, magne-Netflix ako, magmo-movie ako, o manonood ako ng kung ano-ano mga videos, maglalaro ako. Maganda, oo, yes. I am not condemning yung mga gamer, okay lang yan. Hindi ko sinasabing kasalanan yan or whatsoever. Wala sa Bible sinabi na kasalanan yan. Ang kasalanan ay kapag ginagawa mo ng master yan at hindi na si Lord ang master mo. Okay lang yan, entertainment, hindi masama yan. Okay, pahinga, okay, Facebook, hindi masama yan. Pero tanong, sino master mo? Baka yung mga bagay na hindi mo na mabitawan para kay Lord. Marami ka ng mga bagay na hindi nagagawa para sa Diyos dahil dyan. Yan ang master mo. Yun na yung kasalanan. So again, ulitin ko lang, I'm not preaching about
I'm not preaching against technology, I'm preaching against idolatry. Nakuha po ba natin? Hindi natin tinutumbok o tinitira yung gumagamit ng technology. Hindi masama yan. Lahat yan ay instrumento, tool na pwede natin gamitin to accomplish God's will, but it should never be our master. So find your rest in Christ. If you want true freedom, hanapin ang totoong pahinga kay Kristo. Matthew 11:28 to 29. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you what? Rest. Verse 29, ano sabi ni Jesus? Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. O nakakatulog ka pero hindi mo napapansin, pagising mo, pagod ka pa rin. Walang totoong pahinga kung wala ka kay Kristo. O nag-enjoy kayo ng mga kasama mo, nag-hangout kayo, o naglaro kayo, nag-mobile games kayo or whatsoever, o na-entertain ka nung ini-scroll mo. Pero kung hindi ka lalapit kay Kristo, walang totoong pahinga. Because true rest is found in our relationship with Christ. O bakit ba tayo nagsi-cellphone? Bakit ba tayo nagsi-cellphone ng napakaaga? O bakit kapag bored tayo, ito yung hinahanap natin? Bakit madalas ka nagpo-phone? Ba't ka nagpo-phone ngayon? Nagno-notes. Okay lang. Pero bakit madalas tayo nagpo-phone? Di ba distraction yon? Hindi napapansin. Ano ba ugat nito? Deep down, alam mo sa sarili mo, you're tired. Pagod ka na. Tama po ba? Pagod tayo, tama? Bakit tayo madalas mag-cellphone? Pagod tayo emotionally, mentally, spiritually. And sometimes, this is what we do. Nagsiscroll tayo sa social media, naglaro tayo mobile games, nag-engage tayo sa entertainment. Bakit? Because we want to escape reality. Pagod ka na sa problema ng buhay, sa problema nyo sa pamilya, pagod ka na sa problema ng mga magulang mo, sa problema nyo sa pera, sa gulo ng nangyayari sa buhay mo ngayon, pagod ka na. So what do? You look for comfort. You look for an escape. You look for rest digitally. Pero dinadaya ka ng dyablo. Akala mo napapahinga ka, akala mo nakakatakas ka, pero temporary lang yun. Ang nangyayari pa, lalo ka nitong nilalayo sa tunay na pahinga, si Jesus. Jesus offers a different kind of rest. Hindi lang basta takas sa realidad ng buhay, pero renewal, restoration of strength. Yan ang ino-offer ng Panginoong Hesus. True rest is found in our connection in Christ. And when you come to Him, you find rest for your souls. Hindi ka lang napapahinga physically. Sabi ng Psalm 23 verse 3, sabi ni David, the Lord is my shepherd. He restores my soul. So palitan ang escape. Kasi kapag nagsiselfone ka, you're escaping reality. Palitan ang escape ng encounter. Lapitan ng Panginoong Hesus. Go to Him. Go to His presence. Instead of Netflix or TikTok or Facebook. Why? Ano ba pagkakaiba ng escape at encounter? Ang escape, ginagawa ka lang niyang manhid. Parang alak lang din. Namamanhid ka parang ganun eh. And then, parang temporarily, pakiramdam mo, pagka may alak or anumang bisyo yan, parang nakakatakas ka doon sa sakit na nararamdaman mo, na dulot ng problema at hirap ng buhay. Kapag umihirap ang buhay, tumatakbo tayo sa mga distraction. Ano yan? Yan, cellphone natin. Gaming, binge watching. We hang out, and sometimes may mga bisyo pa yung iba. Parang wala namang purpose. Why? Because we want to feel okay. Tama ba? Young people, are you there? Diba? We want to escape reality. Gusto mo maging okay eh. Kaya doon ka pumupunta. Pero ang ginagawa ng social media at lahat ng mga bagay na tinatakbuhan mo other than Christ, ginagawa ka lang niyang manhid. Is it a temporary relief? It numbs the pain, but it never deals with your problems. Pero ang encounter kay Jesus ay mas malalim dahil ang Panginoong Hesus ay nakakapagpagaling ng lahat ng mga sugat.
pinapalaya ka ng Panginoong Hesus sa lahat ng kabigatan. Lumilinaw ang lahat ng kaguluhan, lahat ng confusion. It gives you peace, it gives you hope. Na kahit anong distraction, hindi kayang palitan nito. Kaya sabi ni Jesus, lapit kayo sa akin, come to me, lahat ng pagod. Sa akin kayo lumapit, I will give you rest. Ang escaping, tinatago nito ang tunay mong pagkatao. Pero pag na-encounter mo si Christ, nire-reveal nito ang mga totoong bagay na dapat alisin mo sa buhay mo. Encountering Christ reveals who you really are. Kasi kapag tumatakas ka, when you escape reality, through your phones, through other distractions, ang nangyayari, tinatago lang nito yung mga bagay na talagang problema mo. At hindi mo ito hinaharap. Tinatakasan mo lang kasi. Escaping also drains your spirit, but encounter fills your spirit. Hindi nyo napapansin? Oo, nakakatakas ka nga sa reality. Dahil maraming nagdi-distract sa'yo, maraming mga apps, maraming entertainment. Pero drained ka pa rin. Kasi ang totoong pupuno sa atin ay yung ating encounter with Christ. Escaping also affects our calling. It affects our purpose. Pero when we encounter Christ, nire-revive dito ang apoy sa puso natin. And every time we choose escape, we choose stagnation. Hindi ka na nag-grow kapag puro na lang distraction. But when we encounter Christ, nire-realign nito ang ating buhay sa ating calling. Bumabalik tayo sa Panginoon. Pinapaalala niya kung sino ka bilang Kristiyano. So again, escape gives you temporary comfort, but encounter with Christ gives you a lasting transformation. So magkaroon tayo ng digital Sabbath. Pwede yun. Pwedeng everyday, meron kang 1 hour na ito-turn off mo muna yung phone mo, lalayo ka muna. Okay? So, ba? Sabihin ng isang, okay, Pastor, magdi-digital Sabbath ako. Papatayin ko muna ang cellphone ko for 1 hour. Tapos kukunin ko yung isang cellphone. Okay. Dalawa pala yung cellphone. Hindi, lalayo mo talaga muna. For 1 hour. Tapos mag-computer, mag-tablet. Ay, meron ka Sabbath, may pahinga ka doon. O pwede buong araw, hindi ako magsi-cellphone today. O buong araw, hindi ko muna ito gagawin. Okay, may Sabbath, dapat may pahinga. Mag-unplug ka muna sa mundo and you plug into the presence of God. So, ito, advice ko lang, kung halimbawa magpa-fasting kayo sa cellphone, huwag ka lang mag-abstain. Yung ginagawa mo, halimbawa, nagsiscellphone ka, nagsiscroll ka, naglalaro ka, replace mo yun ng prayer. Palitan mo ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Palitan mo ng sharing time with your godly friends, with godly people, with your leaders. Kasi kapag hindi mo pinalitan yung bad habits ng good habits, hahanapin mo lang uli yung bad habits. Kaya bumabalik ka dun eh. Kasi walang pagpapalit. Hindi mo nire-replace. Okay? So, come to Jesus for rest. Hindi sa phone para tayo ay makatanggap ng temporary na relief. Ang gusto ng Panginoong Hesus ay totoong kapahingahan. Kasi kahit anong entertainment, hindi nito kayang punan yung bagay na hinahanap mo. Yung kapahingahan na yon, kahit anong panoorin mo movie, mapupuyat ka lang. Kasi yung totoong pahinga na kay Jesus. So find your rest in Christ. So what's number 1 again? Review natin. What's number 1? Serve Christ alone. Number 2, pursue holiness online. Number 3, renew your mind. Number 4, find your rest in Christ. So if you want to be free from digital idolatry, to sum it all up, para mas madaling matandaan, freedom, this is our big idea, freedom is not doing your thing. It's letting Jesus be King. So wag lang, ang totoong kalayaan, hindi yung nagagawa mo yung gusto mo. Ang totoong kalayaan ay kapag ginawa mong hari si Jesus ng buhay mo. Yun ang totoong malaya. Kapag hari siya ng buhay mo. True freedom is found in living under the lordship of Christ. Amen? Hindi kapag napapamunuan mo na ang sarili mo. Hindi. Freedom in Christ is not doing whatever you want,
To be free in Christ means becoming who God designed you to be. So, kita nyo, paradox ito eh. Paradox siya eh. Pag sabi paradox, parang kontra, parang contrasting thought, pero it makes sense. Submission to Christ brings freedom. Yun ang totoong freedom. It brings freedom from sin. It brings freedom from addiction, freedom from your desires, your lust, freedom from pride. So real freedom starts when Jesus is in charge. Si Jesus ba ang in charge sa buhay natin? Kapatid, gusto kang palayain ng Panginoong Hesus ngayong gabi na ito. God wants us to break free from those addictions, from anything that enslaves us. And right now, tatayo po tayong lahat. And I want you to just open your heart. Huwag mo muna intindihin yung katabi mo. Gusto ni Lord na uuwi tayong lahat ngayon na totoong nakalaya ng freedom, totoong nakalaya at nakaranas ng freedom. Gusto ng Panginoon, hindi ka lang umattend para mag-enjoy or whatsoever. Nandito tayo because we want a revival. Taas kamay lahat ng mga revival. Gusto ng revival. Taas kamay lahat ng gustong magsuko ng buhay niya sa Panginoon ngayon. So right now, I want you to close your eyes, lift up your hands to the Lord. Huwag mo na intindihin yung katabi mo, huwag mo intindihin nasa likod mo. I want you to focus on the presence of God. The Holy Spirit is here. Come on, just close your eyes. Pikit mo yung mata mo. Huwag mo na intindihin lahat ng mangyayari o sino man nakatingin sa'yo or what. I want you to focus on God. Masyado na tayong distracted. Masyado na marami umaagaw ng attention mo. Focus on God. We will be worshiping God tonight and I want you to think about Him. Wala kayo bang iisipin kundi ang Diyos lang. Yes, Jesus. Come on, lift up your hands. Lift up your hands to the Lord. Come on, taas natin kamay natin sa Panginoon. Come on, youth. Yes, Jesus. Come on, let's worship the Lord. Lord, we desire to see your kingdom come. Come on, make this your prayer. To see the glory of your Son. Yes, Lord, we want to see your glory. Shining bright on everyone. Yes, Lord. Come on, make it your prayer. Yes, Lord. All we desire is your eternal flame. Yes, Lord. Burning bright as the sun. Bringing hope to everyone. Yes, Lord, for our generation. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Yes, Lord. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire. Come on, every voice in this room. More of your power. Lift up your voice to the Lord. Yes, Lord, we want more of you. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. Pour out your spirit. Yes, Lord. Pour out your spirit in this place. More of your Ora praise. baba baba bashika rabaya kante. Ora baba Fill bahante. me again. Yes, Lord. Fill me again. I want to know your fire again. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Yes, Lord. More of your Ora baba baba presence. bashika rabaya kante. Fill me again. Fill me again.
to know your fire again. Fill me up. Fill me up, fill me up, I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing, overflowing. Young people, Fill me up till I'm Yes, come on. overflowing. Fill me up till I'm running come on, worship the Lord. over. Fill Father, we desire a revival tonight. till I'm overflowing. Yes, Lord. Young people, the presence of God is in this place. At handa ang Holy Spirit na magpalaya ngayong gabi nito. So if you want to experience freedom, deliverance from anything na umaalipin sa'yo, anumang bagay yan, it may be your desires, addiction from anything na nagpapahirap sa'yo, nagpapabigat sa'yo, any sin na tinatago mo, na nahihiya ka, kapatid, i-expose mo lahat sa Diyos, aalisin niya yan, palalayain ka niya. Now, I want you to come in front. If you want to surrender your life right now, if there's anything in your life na alam mong umaalipin sa'yo, right now you can surrender your life to Christ. Make Him your Lord. Come on, wag kang mahiya. Every young people, I know there's anything na, o anumang mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Bring it to God. Bring it to God. Surrender your life to the Lord. Come on, sige, come in front. I will be praying for you. Huwag mo isipin yung sasabihin ng ibang tao. Huwag mo isipin yung nakatingin sa'yo. It's between you and the Lord. You want freedom, you come to Christ. You come to Christ. Come on, come on. Come on, just continue worshiping. Anything you want to surrender to Christ right now. Anything. God can set you free tonight. Come on, young people. Yes, Lord. We want a revival, Lord, tonight. Oh, rabababa shikarabaya kande. Oh, rabababa hande. Thank you, Jesus. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze for my generation, Lord. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze for my generation, Lord. I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. Come on, worship the Lord. I want your fire, more of your power. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. Fill me up. Fill me up, fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing. Overflow. Yes, Lord. Let your presence overflow in this place. Lord, we thank you. Thank you, Lord, for these lives na nagsusuko, Panginoon. Salamat sa bawat kabataan, Panginoon. Binuksan mo ang puso tonight. Lord, revive us, Lord, once again. Manumbalik kami, Panginoon, sa iyong salita, sa aming pagmamahal sa iyo, O God. Revive us, Lord. Revive us, Lord.
Ibalik niyo po yung apoy, Panginoon, na nawala sa amin, Panginoon Diyos. The fire, the desire to obey you at all cost. Lord, handa na po kami muli i-surrender ang aming buhay. Young people, make this your declaration. Sundan niyo po ito and declare it to your life today. Sabihin mo, Panginoong Jesus, my Master, my Savior, I surrender my life to you. I surrender my life to you. Palayain niyo po ako. Palayain niyo po ako. Help me Help me to break free to break free from all distraction, from all distraction, from dependence, from dependence, from endless noise, from endless noise, from anything that draws me away from you. that draws me away from you. Panginoon, Panginoon, buksan niyo po ang aking puso. buksan niyo po ang aking puso. Apuyan niyo po akong muli. Apuyan niyo po akong muli. Hayaan niyo po Hayaan niyo na ikaw, Lord, na ikaw ang maging desire ko. na Ikaw ang hanapin ko. Ikaw ang maging joy sa buhay ko. ang maging joy sa buhay. Hanapin ko ang pag-asa sa iyo. Hanapin ko ang pag-asa, Ang kapayapaan, kapayapaan, ang kalayaan, ang kalayaan, at kapahingahan. kapahingahan. If the Son sets you free, you will be free indeed. Ako na lang ang mananalangin. Panginoon, that is our prayer, that is our desire. Yun po ang nais ng bawat isa na narito. Lord, we thank you for what you are doing in the lives of every young people in this place. Salamat sa ginagawa mo. At kung meron man, Panginoon, dito, ngayon lang niya narinig ang gospel. If this is someone who is first time attending this gathering and you want to surrender your life to Christ, you can say, Jesus, be my Master and my Savior. Pagharian mo ako, ang aking puso, ang aking isip. Pinagsisisihan ko po lahat ng kasalanan ko, lahat ng karumihan, kalasuan, pagmamataas, lahat ng rebellion, disobedience. Sinusuko ko na po ito, Panginoon. Lord, nais ko po na sumunod. Nais ko po na mas makilala ka. Baguhin mo ang aking buhay. Thank you, Jesus. Ura bababa shikarabaya hande. Karababa hande. Taas po natin ating mga kamay. As we seal our deliverance from demonic digital, we seal this through benediction. The Lord bless you and keep you. And the Lord make His face shine on you. And the Lord countenance be on you. And the Lord be gracious unto you. And give you peace. Umayo kayo mapayapa. Tanggapin niyong lahat ng pagpapala from deliverance of demonic digital. In Jesus' name, Amen.